Mainit. Kanta na. Papasok kami. Meron pa. Wala pang 2:30. Nag-grocery pa ngayon. Di, bitayin tatlo, be. And then, pangalawa, kotse. Yung sasakyan. Sa auto, kung saan, muntik na akong masasagasaan. Hindi din ako hinintuan. Nawalan ako ng pagkakas sa mga kapatid. Dahil kanina, kailangan ko lang umuwi kasi kinabukasan doon is may pasok pa at mayroon pang exam. Ganun po kami. Walang reklamo sa trabaho. Huwag kang magreklamo. Pag mag-exam ka, huwag mong sabihin na ang trabaho mo ay hindi mo gagawin dahil may exam ka. Trabahoin mo, mag-aral ka, gawin mo. Dapat responsable ka sa oras mo. Wala kang magawa, kundi hinarap mo yung jeep. Sa pagharap ko ng jeep, nakita ko yung driver, manong driver, at ang karga niya hindi mga tao, kung hindi kape. Pag sinasabi ng tayo, mayaman yan sa kape. At doon pa yung baon niya, may mayamang kape yung jeep. Karagkarag na yung kanyang jeep. Sinasabi ko yung aking pinikaman sa kanya na napanahaw ako, hindi ako makaalis doon sa iikutan ko. Ang ginawa niya yung lubig sa Bisaya pag-isip na makapal, mahaba, at itinali sa harapan ng 300 na may bulba at hinila niya. Sa paghila, nakaalis po yung sasakyan na nananihan ko at sa kawamadali ko dahil papaalis na siya, tinanggal niya yung lubig na bumibigay po ako sa kanya ng pagpipira ka naman, pero hindi niya tinanggal. Pagkos ang hindi ko makalimutan ay tumulog ka rin sa iba, lalo na ang kailangan. Tapos tuloy na. Bakit ko na bakit mga nakalit? Hindi siya may naman yung sasakyan niya hindi parang nakikit. Hindi ko siya na pagkahan. Hindi, isang ordinaryong jeep lamang nakarkaan ng kanyang mga kalakal. Pero, hindi ba siya mayaman materially? Mayaman siya sa kanyang puso. Dahil siya ay tumulong sa hindi niya kakilala at hindi niya isip kung ano ang mangyayari sa kanya noong gabi na iyon. Mayaman ang kanyang puso sa pagtutong. Sa panahon kaya natin ngayon, marami pa ba kaya kanyang puso na nagtutulong sa mga nangangailangan? Ha? Sabi ba sa katulong na ba ako na? Tinanong kaya sa atin yung mga kapatid. Naalala ko nung pag-uwi ko sa Mindin, wala na ko yung bakasyon. Pero ako po pwedeng yan sa pamangkin ko na punsong pamangkin ko. Ay binaunan, no? Malaki yung pangko niya. Malaki. Andun yung kanin, andun yung isda, andun yung karne. And then, dala-dala niya. Yung teacher niya, nagsabi na hindi siya kumain. Anong ginawa niya? Ibinigay yung sa classmate niya, hindi kumakain. Natatsa ko doon sa pamangkin ko na yan. Dahil yun po yung pamangkin ko na iniwan sila ng nanay nila. Yung tatay ay dito yung tupid ko, wala yung bukod sa tagaytay, kaya sila na lang yung magkakapatid. Sometimes sila magkakapatid nag-aaway pa. At sinasabihan ko na, huwag mong kumpin yung kapatid mo. Kasi nasasaktan din yan. Kasi at the age of 9 years old, no? Naglalapit, naghanap talaga ng ina. Kapag ang isang bata, kahit na may duda, iba pa rin yung pagmamahal ng ina. No? Kaya umiiyak lang. Sabi ko, umiiyak mo pala. Diyan, hanap kasama. Teka,
then niyakap din niya ako, awa ako. No? Pero yung kapatid, yung pamangkin ko na yun, ay talagang nandoon yung nakita ko yung kanyang bukas taos-pusong pagtulong sa mga nangailangan na kahit sa murang edad, nagawa niya yung bagay na ipinakain niya yung kanyang bugong tawag sa akin doon, yung kanyang bawal doon sa mga nangailangan. No? Pero mga kapatid, ilan lang ba? Minsan ako sa sarili ko, minsan hindi ko nagagawa dahil sa sobrang busy sa trabaho ko. Pero this gospel reminds us that this parable of Good Samaritan, the Samaritan parable, teaches us that everyone in need is our neighbor. Hindi lamang yung kapitbahay po natin na nawalan ng asin, asukal, usukal doon sa Pilipinas at humingi walang maulang kukuha ng nalunggay o plate o anuman, kukuha ng tanglad o anuman, kukuha ng bulbo o anuman. Hindi po yun sila mga kapatid ko. Those everyone in need is our neighbor. Galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano, sa mga pagano. Bakit? Para sa mga Hudyo, napaka-high class nila, napaka-taas nila. Ito, walang pinag-aralan. Ang mga Samaritano, walang pinag-aralan. Walang silbi sa lipunan. Walang magandang nagawa. Mga pasaway. Pero, pinapakita dito sa Ebanghelyo, sila yung tumutulong. Mga tao walang kwenta. Mga tao walang silbi. Mga tao sinasabi na walang nagawa sa lipunan. Pero sila yung tumutulong na tahimik sa mga nangangailangan. Bumulong pa ng pera, ibigay sa may-ari ng bahay panunluyan, at sinasabi ko, ano magkulang, dadagdagan ko pa. Kaya sa Jesus, mga kapatid, kaalong na nagre-reklamo, yung kapwa niya Hudyo, na itong mga tao ito ay walang silbi, si Jesus na isang Hudyo, no? Hindi niya ininda kung ano ang mga sinasabi ng mga saserdote, yung mga elders ng mga Hudyo, yung mga nabita, yung mga pari, noong panahon na yun, the Old Testament priest, na kung saan hindi makahawak ng patay, hindi makahawak ng mga pinggan dahil marurihan ang kanilang mga kamay. Pero si Jesus, ginawa niya hero ang Samaritano. Bakit? Dahil ang taong tunay na mamahal ay hindi titigil sa pagtulong sa kanyang o sa kapwa. Para saan ang pagtulong sa isang taong nagmamahal sa kanya, kaya niya minahal? Yung tumulong lang sa kanya, kaya niya tinutulungan. Anong gantimpala ang makukuha niya sa langit? Kaya humahanap ako mga kapatid sa mga tao kahit na nasasaktan sa kanilang minamahal o sila'y sinasaktan ng kanilang minamahal o sa mga tao hindi nila kilala pero sila'y tumulong pero patuloy pa rin silang tumulong dahil sila ay nagmamahal. Sino po yun sila? Sometimes ibibigay na natin lahat ng lakas natin, yung oras natin. Nagtatrabaho po tayo na kukuha. Ubang-ubang na po tayo sa pagtatrabaho. Pinapaaral, pero ano nangyari? Minsan nakakapanis ang pinapaaral. Minsan, nagiging drug-addict ang pinapaaral. Pero hindi pa rin tumigil sa pagtulong. Hindi pa rin tumigil sa pagmamahal. Dahil ang tao po rin ang mamahal ay walang makakapigil sa kanyang pagtulong ng pagmamahal. Kahit na iniiwan mo at may mahal na iba, pero minamahal mo pa rin dahil hindi mo tinitingnan kung ano ang kanyang kasalanan. Dahil ikaw ay nagmamahal kahit ikaw ay nasaktan. Yan ang ginawa ni Jesus sa akin. Kinabuhin po tayo hindi sumunod sa utos ng Diyos. Nagpatuloy pa rin niya tayong minamahal. At pinapaunawa na kailangan natin magmahal. Dahil lahat ng mga ito
isang pagsubok lamang dapat tayo po ang buhay. At hindi po ang buhay natin ay dito sa mundong ibabaw lamang. Mawalan lang tayo ng pag-asa. Minsan maandaman lang ang ating pananampalataya. Pero ang Diyos ay patuloy na nagmamahal upang tayo ay makita ng liwanag. Kaya ang tamang tanong po dito sa Evangelyo, dahil sa sinabi ng Esteban, sino po ang aking kapwa? Hindi po yun ang nararapat na tanong natin kung sino po ang aking kapwa. Kung hindi, paano po tayo bilang kapwa na makikipagkapwa tayo tao? O paano po tayo tumulong sa ating kapwa tao? Ikaw, God is focused in acting or doing. Amen. Amen. Mas